Ang gwap. Ginoong Hillary. Ginoong Hillary. Mga bobo, naglakas loob na painumin ka. Gustong ako bahala sa kanila? Bilis, pumusag ka dyan. Ingat. Diyos ko. Mr. Hillary. Mr. Hillary, tingin dyan. Walang problema, walang anuman. Alamin mo kung sino siya. Asikasuhin ko, sir. Hala. Talaga, hala, imposible. Sira na talaga. Siguro. Bumili na lang ng bago. Hoy, saan napunta? Nasaan malaking bag ko? Arg. Pera ko. Aray. Haha. Aray. Mahal, ano nang nangyari? Ang sakit talaga. Nabali niya ang paa ko. Bulag ka ba? Ang lakas ng loob mong sipain ang asawa. Paumanhin, Lola, hindi ko sinasadya. Lola ang tawag mo sa kin. Hindi. Paumanhin, Lola, Ginang, aayusin ko siya ngayon din. Tanda. Ginang. Kuya. Hindi naman nabali ang paa niya. Pasa lang ito. Mawawala to sa pampawalang sakit. Bakit hindi na naman gumana ang mahika? Mahal, ang sakit. Masakit pa rin. Anong nangyayari? Ang mahika ko. Anong walang kwentang mahika? Makinig kayo, magbayad kayo ng danyos, o sa pulisya o maghanda sa kulungan. Manalig ka, may mahika ako, tunay na salamangkera ako, subukan ko ulit, isang pagsubok lang. Ang sakit naman. Posible kayang. Ray, dating pinagpala ka, bilang binibini ng siyam na langit. Itinapon sa lupa, dahil sa iyong mga kasalanan, upang magtiis ng pagsubok. Ngunit ngayon, sa aking mahinang kapangyarihan, hindi ko na mapipigilan, ang iyong sinumpang lakas. Guro. Hayaan mong tapusin ko, ikaw batang sinumpa. Ang pagdurusa sa mundo, ang iyong kapalaran, tanggapin mo ang kalooban ng langit. Napagtiisan ang mga pagsubok ng pamilya, pagkakaibigan at pag-ibig, upang mabasag ang sumpang ito, at mawala ang kapalaran. Mula pagsilang ako'y iniwan sa Xuanshansek. Hindi ko man lang nakilala ang tunay kong magulang. Paano ko sila mahahanap? Ikaw, ay hala. Kapag dumating ang mga taong itinadhana sa iyo, makikilala mo sila. Ganun pala ang katotohanan. Ginoo, Ginang. Kayo siguro ang aki. Si Ray yon, isinumpa mula pagsilang, namatay ang magulang. Ang malapit sa kanya, napapahamak, si Ray. Sino pa ba? Kaya pala ayaw ko sa kanya. Kaya pala siya ang salot. Ba't pa nila dinala? Bata pa lang siya. Sawi na agad. Ngayong malaki na siya. Malusog na. Baka nga, ha? Aray! Tigil. Aray! Tom, Masakit ang ulo ko. Ito. naku, Sana hindi malala. Kakakit ako pa lang sa pamilya ko. Nasaktan ko na si Tito to. Di gumagana ang mahika ko. Magtatayo na lang ako ng pwesto. Para sa panggamot niya.
Mga pasahero, huwag palampasin. Pag-ibig online, hula sa kayamanan. Pagtatanong sa kapalaran. Ikaw na naman. Anong gusto mong ipatingin? Pampayaman. Pogi, kitang-kita ang iyong makinis na at matikas na panga. Tagumpay ang kapalaran mo. Di na kailangan yan. Kapalaran mo. Ha? Masdan mo. 1 toneladang ginto, 100 kilo na jade, 88 na sapphire, 20 vilya, at emergency fund na, 200 milyong dolyar. Ito ba'y Lahat ay para sa'yo. Kasalanan mo to. Ikaw ang nagpasok ng gulo. naku naman. Hindi naman para pasalamatan, maliit na tulong lang, hindi na dapat pang banggitin. Gusto ko to, kailangan ko to. HMM. Baka naman. Bumalik na ang kapangyarihan ko. Haha. Hoy, Ray. Talagang sa'yo lahat to. Naku po, bilis. Akin na muna ang mga ito. Hay, wag. Tita Cathy, hindi mo pwedeng kunin to. Naalala mo ba? Sumpa ang malas sakin. Kapag tinanggap mo ang yamang, ito, dadami lang ang sakuna sa buhay mo. Kalokohan. Hindi pwede. Dapat natin kunin lahat. Ha ha ha. Ray, kung di mo kukunin, ako na ang bahala. Ha 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 ha. Anong nangyayari? Di ba bumalik na ang kapangyarihan ko? Bakit nawala ulit? Tumutulong lang, walang problema. Baka naman. Siya. Tumayo. Gumana talaga. Tumayo. Hoy. Gumaling ang mga paa ko, nakalakad na ako ulit. Ray, tingnan mo, gumaling ako. Pogi. Hawakan ko ulit yung mga braso. Malaya na ang daloy ng aking mahika, ang daming espiritual na enerhiya, kamangha-mangha, bumalik na ang aking kapangyarihan. Kasalanan nitong tangang ito ang lahat. Nainis niya si Ginoong Hilary. Lahat ng pera. Nawala na. Lahat ay wala na. Teka, may natirang 1 piraso. Ang mga ay mapapasa atin din. Ray, dalaga ka na pala. Walang cellphone. Tara, dadalhin kita. Para kumuha ng isa. Ha ha ha. May nagtitinda ng phone, sa liblib na lugar na ito. Ibang-iba ito sa bundok na tinitirhan ko. Ha ha ha. Hoy, umusad na tayo. Narito na ba? Ang taong dinala? Opo, dinala na namin siya. Siya yung naghawak sa dibdib ni Ginoong Hilary. Ha. Dede. Hindi, dibdib. Mas ulo sa dibdib. Paano naman ang bayad sa amin? Ha ha ha. Paano basta na lang? Ibinigay ni Mrs. Hilary ang pera? Di mo naiintindihan. Nag-imbestiga ako. Hindi balanse ang pag-iisip ni Leah. At ayaw sa pagkikiskis ng babae. Lagpas 30 anyos. Walang babaeng nakapaligid. Pero siya, nahawak sa pribadong parte. At nakaligtas pa. Hindi pa lalampasin ni Mrs. Hilary ang gintong oportunidad. Napakaganda. Bilis, ipadala na si Liam. Ano ito? Ipinaghanda ka, ni Madam ng halamang gamot. Hindi ako inom niyan. Umalis ka na. Liam.
Ano ba to? Bakit ikaw pa? Ang pogi naman. Ang init talaga. Posibleng. Yung gamot ni Lola. Anong nangyayari? Bakit hindi na naman gumana ang magic ko? Hindi ko alam ang nangyayari. Pero parang nakakakuha ako ng magic kapag hinahawakan ko siya, kung mananatili ako sa tabi niya. Baka makuha ko ang buo kong kapangyarihan. Huwag kang lalapit. Huwag kang lumapit pa. Lumayo ka. Umalis ka, Arg. Akuin ko muna ang enerhiya mo. Babae. Hinanap mo to. Anong ginagawa niya? Ang gwapo niya. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Ito ang paborito kong version. Di ko inakalang ganito kabilis. Magre-recharge ang magic energy. Kuya, para kang walking power bank na pwedeng-pwede sakin. Anong ginawa mo sa akin? Bakit ako di makagalaw? Ginamitan kita ng paralysis spell. Kuya, wag kang KJ masyado. Ang kapal mo. Pakawalan mo ako. Pagbigyan mo ako ngayong gabi. Pakakawalan na kita. HMM. Sige, aalis na kami. Good night na kuya. Ang sarap sa pakiramdam. Ikaw. Pakawalan mo nga ako. Bawasan mo ang arte. Nako. Ano bang kailangan para tumigil ka sa kakadaldal? Yung tahimik mong aura. Ang nakakaengganyo talaga. First time kong makakita ng gwapong ganito kalapit. Ilong mo, labi mo, pectoral muscles, Adam's apple. Kaya kaya ng mga labing to, ang sarap katulad ng itsura. Ngayon, akin ka na. Anong nangyayari? Anong ginawa mo sa akin? Hindi ako makapagsalita. Ang sarap ng pakiramdam. Magandang umaga, Mister. Liam. Pasensya sa abala, ituloy nyo. Mahal kong manugang na babae, gising ka na pala. Tingnan mo ang mga niluto kong pagkain. Puro pampagana at sustansya. Ensaladang tupang malamig, ginisang kutse may itlog, ginisang bato ng baka, nilagang pago, pinasingawan na talaba, adobong pugot kastanyes. Nako. HMM.
Ano ba tong bato ng baka? Bakit parang kakaiba itsura? Pampalakas itong lahat para sa kalusugan mo at pampaginhawa ng likod. Sakit sa likod? Eksakto. Mister, halika rito. Inabot tayo ng buong gabi. Dapat magpahinga ka na. Sarap talaga maging bata. Lola, huwag mo siyang pakinggan. Naiintindihan ko, lubos kong nauunawaan. Naranasan ko rin yan noon. Kain na kayo. Ma'am, Lola, inatake sa puso si Lola. Dalhin natin sa ospital. Sandali. Hindi ito atake sa puso. ano? Ano ito? Masamang espiritu ito. Lola, nakulam siya. Lola, Al, anong ginawa mo sa kanya? Pagpapalayas ng demo, tingnan mo ang sarili mo. Liam, Lola, ano talaga ang nangyayari? Malakas ang masamang enerhiya. Tumatanda na si Lola. Hindi na kaya ng katawan niya. Pansamantalang, napigilan ko ang masamang enerhiya. Pero para tuluyang maalis ito, kailangan natin ng halamang gamot. Anong halaman? Millennium Lindsay Fungus. Kalihim Clark. Opo, Ginoong Hillary. Bilisan mo ang paghahanap ng Millennium Lindsay Fungus. Opo, sir. Ginoong Hillary, ang natitirang Millennium Lindsay sa Melton, binili ni Ginoong Cater. Po, narito na si Hillary. Sakto ang dati. Papasukin mo siya. Opo. Hoy, hoy. Dahan-dahan. Huwag magmadali. HMM. Tirahan ni G. Cater. Parang, nakakakaba. Negatibong enerhiya. Baka yung masamang aura. Kumusta? Ano ang dahilan ng pagpunta mo, Liam? Isang karangalan, ang inyong biglaang pagdating, Ginoong Cater. Nabalitaan kong nakuha mo ang specimen ng 1,000 taong Lindsay Fungus. Gusto mo ito? Madali lang. Lumuhod ka sa harap ko ngayon at magmakaawa. Baka ipagkaloob ko ito. Tao. Sino ilet? Ingat po, Ginoo. Sino ka? Ako. Paano mo nalaman na nawawala ang anak kong babae? Ang bahay na ito'y parang patay, at puno ng masamang enerhiya. Pero ikaw, mataba at malaman, walang sintomas ng pagkabalisa. Ang problema'y nasa iyong anak na mismo. Guro, araw-araw naghahanap ang mga tauhan pero hindi namin makita. Maaari ba kayong tulungan akong hanapin siya? Siyempre. Pero, maupo po kayo. Kung mahahanap niyo siya, hindi lang Lindsay Mushroom na 1,000 taon gulang, kundi pati shares ng Cater Group, lahat ng ito ay mapapasa sa mga Hillary. walang problema. Magsisimula na tayo ng ritual. Kailangan ko ng isang hibla ng buhok. Mula sa iyo, Numan. Paumanhin. Sa totoo lang, Kailangan ko ng buhok. mula sa kadugo niya. Ginoong Cater, may buhok ba kayo niya? Meron. Stewart Colton. Nakita ko na siya. Ang bilis. Ginoo, baka, doubling check-in muna, para sigurado tayo, nasaan ang bata. Sundan ang paper crane, para mahanap siya. CJ. Ginoo, hanapin niyo agad anak ko, kapag nahanap niyo siya, kahit buhay ko niyong kunin. Nako, ayoko ng buhay mo. Ay nako, bakit nawala na naman ang lakas ko?
Hoy, hanapin na natin ang bata, para sa gamot ni Lola. Bakit niya ako hinahawakan? Kaya ba niya? Gusto niya ako? Hoy, Ha? anong iniisip mo? Wala. Ingat ka, umatras ka, sisipain ko ang pinto. Ay. Tekla. Sigurado ka ba, sa inay na Tama, maraming malalaking lalaki dyan. Paano kung masaktan ka? Magpakabait na lang tayo. Sino yan? Kumakain pa. Lulupigin namin kayo. Pakawalan nyo ang bata, at hindi ko kayo papatayin. Mga hangal. Sasagipin niyo siya, atakihin niyo sila. R. Oh, tignan mo. Manong, Ako na ang bahala dito. Mauna ka sa pagsagip sa mga bata. sige. Lele. Ay, HMM, teka, hindi ba dapat ako ang lumaban, habang siya ang sumagip sa mga bata? Huwag na, hayaan na natin si Manong. hoy. Iho, nag-aalala na ang tatay mo. Tawagan mo mamaya ang mayamang ama mo, at sabihin, ligtas ka na, pakiusap, Kuya, nakikiusap ako na pakawalan mo. Gusto ko lang umuwi. umuwi, ha, dito ka lang at huwag magulo. Huwag kang matakot, anak, ihahatid kita pa uwi. Tumabi ka. Nako, marunong pala si Manong. Ayos ka lang. Oo, Tatay, Papa, yakapin mo ako. Mia. Anak ko, ayos ka lang ba? May nambuli ba sa'yo? Wala. Na pala. Yung hinigi mong Millennium Lindsay Fungus. Maraming salamat. ay. Walang anuman. Ayun na. Aha. Liam, Lola, ano ba na nangyayari sa akin? May sumanib sa'yo, pero huwag kang mag-alala. Ginamit ko na ang Millennium Lindsay Fungus na bathwater para paalisin ang masamang espiritu. Magbabad ka ng 40 minuto pa at gagaling ka na. Huwag kang mag-alala. Anak, salamat. Walang anuman po, Ale. magpahinga ka na mabuti. Aalis muna kami. Salamat sa pagliligtas sa lola ko. Walang anuman. Mabait naman si Lola sa'kin. Natural lang na iligtas ko siya. Pero may isang bagay na medyo kakaiba para sa'kin. Ano yun? Bigla na lang nasaniban si Lola. Bakit kaya si Mr. Cater, makalipas lang ang kalahating oras, ay bumili ng Millennium Lindsay Fungus, na walang silbi para sa kanya. Mr. Hillary. May pinadala si Mr. Cater ngayon lang, para iabot sa'yo ito. Kung gusto mong iligtas ang anak mo, kunin mo ang Lindsay Fungus bago sila. Nabanggit sa sulat, paano nila nalaman, na kailangan ni Nancy ng kabuting Lindsay, at babaliin ang binti ni Mr. Baka, ang lason kay Nancy, at pagdukot kay Mia, ay iisang grupo lang. Kalihim Clark. Sa anumang paraan, hanapin ang utak. Tinutugunan na. May isa pang hiling, pasasalamat sa pagliligtas sa anak, binibigyan ka ng bahay, mamahaling sasakyan, at $2 milyon. Hindi ko tatanggapin. Ibalik mo na lang. Dagdag ni Mr. Cater, kung tatanggihan, ang alok niya, papirmahin si Mr. Hillary sa kontrata na nagkakahalagang $10 M. Nais niyang makipagtulungan sa Hillary Group.
Ray, ikaw ang tunay na swerte ng pamilyang Hillary. Ako. Isang swerte. Talaga. Una, iniligtas mo si Liam. Pangalawa, si Ma'am. At nakuha mo ang malaking kontrata. Talaga, ikaw ang buhay na swerte ng pamilya. Ray, sabihin mo ang gusto. Swerte. Ray, nakikiusap ako, ikaw ay isang malas. Lakad na sa kuna. Ang aming templo, na 3,000 taong gulang, ay nasira at nagiba. Sino yan? Wala ka bang hiya? Hoy paslit, bakit ka nakatingin? Ikaw. Hanapin ang kapalaran, matatapos ang malas. Siya kaya ang kapalaran ko. Dahil sinabi ni Lola, natutupad siya sa kahilingan ko. Kaya, nais kong makasama, si Mister. Naku, maganda yan. Napakaganda talaga. Lola. CJ. Ayos. Makakasama ko na. Ginoo, bilang pasasalamat sa pagtanggap sa akin, desidido na akong tulungan kang mahanap ang mastermind na gumagawa kay Lola. Langit at lupa, dinggin ang aking panalangin, magpakita. Sino? Sino nang may lakas man ako? Hulihin. Nahuli ko na. Anong nakita mo? Isang nakakatakot na matanda, sa isang madilim na silid, na nagmumuni-muni. Matanda? Ang aking tracking spell, ay nakasusubaybay sa aura ng nagsulat, sa pamamagitan ng sulat kamay, siyang tunay, ang gumagawa ng masama kay Lola. Magpapadala ako, para hulihin siya. Sandali lang. Marunong sila ng mahika, di mo kaya to mag-isa, sasamahan kita. Gets ko. Pero pwedeng pakawalan mo muna ako. Saglit na lang. Ray. Umalis na tayo. G. Hillary, halatang nahuhumaling sa'yo si Miss Guest. Naghahanap ng dahilan para lumapit. Bilisan mo. HM. Dito na yun, mamaya, para sa kaligtasan nating dalawa. Huwag mong bibitawan ang kamay ko. Walang hiya. Hindi na kailangan ng mga bodyguard para sumama sa atin. Hindi kailangan, kaya ko to mag-isa. Tigil, walang pasok kung hindi inimbita. Lumabas kayo. Sir, naghahanap kami ng tao. Umalis kayo. Umalis, walang nakatira dito. Umalis na kayo o magkakaproblema. Sir, nakikita ko, may masamang enerhiya sa pagitan ng kilay mo. Mamamatay ka ngayong araw. Mga salbahe kayo, ang hula ng masama. Papatayin ko kayo. Gustong-gusto mo bang Kita mo, hindi ba't sinabi ko na, bakit ayaw mong maniwala sa akin? Tara na. Bakit ang lamig dito? Siyempre malamig. Ito ang Night Lolita. Dito dumarayo ang masasamang espiritu. Ito, ang Balala Dark Magic Sword. At ito, ang Dora Black Dream. Ito'y sumisipsip ng galit ng tao. Puno ng masamang enerhiya ang lugar na ito. Hoy, huwag kang lalayo sa akin. Huwag mong bibitawan ang kamay ko. Kundi, Diyos ko, ingat. Mag-ingat ka. Ginoo, hinay-hinay lang.
Huwag po kayong mag-alala, Ginoo, hahawakan kita. Bitawan mo ako. Anong nangyayari? Parang hihimatayin na ako sa nervyos. Itong babae. Sadyang gustong-gusto akong harikan. Kasalanan lahat yan ng bagay na yun. Mga mumurahing panlilin lang. Jejusin ko yan. Teka. Hindi ba dapat magkahawak kamay tayo? Sige. Wakas na ang daan. Dito na nga to. Tigil dyan, Lolo. Sandali. Huwag kang pumunta dyan. Ano ba to? Makalat ang kwarto ng matanda. Ang banig lang na to ang malinis. Talagang kainahinala. Nakakabagot naman. Walang pagkamalikhain. May iba pang patibong. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Manatili ka sa tabi ko, at ligtas ka. Wisit. Mas matalas ito kaysa sa akala. Ito na nga. Ito ang mga kapanganakan ni Lola at ako. Napaka-primitibong salamangka. Panoorin mo to. Ang Hilary family ang pinupuntirya. Hindi lang kami ni Lola. Huwag kang mabahala. Anumang balak nila, gigipitin ko lahat. Umatras ka, Ginoo. Pagmasdan mo ako, susunugin ang pugad ng matandang gaamet. Wakasan ang masamang gawa niya. Maglakas loob ka. Huwag kang tatakbo. Ikaw. Gago ka. Naglakas loob kang pumunta dito. Nagmamalaki ka. Tamang oras. Unahin kita, tapos. Ipapatay kita muna, tapos. Ikaw, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ray. Nako, Ginoo, anong ginagawa mo? Ginoo. Anong nangyayari sa akin? Nalanghap mo ang usok na nagsasanhi ng hallucination, at napasok sa trance. Ang mandirigma, pipiliin ang kamatayan kaysa kahihiyan. Ulo, ang lakas ng loob mong hamakin ako. Papatayin kita. Binusan ka ng isang gwapong lalaki, mandurungis na matanda, swerte mo pa to. Papatayin ko kayong dalawa. Mamamatay kayong lahat dito. Sa kakayahan mo, isang kaluluwa lang, hindi mo kami kayang talunin. Hayop ang tigas nitong babae. Nakita niya ang tunay kong anyo. Mukhang kailangan ko. Liam, mamatay ka na ngayon. Ginoo, ingat. Ginoo, gising na. Ang lalakas makaabala ng mga lalaki. Naku po, aray. Hayop ka, may lakas ka pa, ha? Kidlat, pumarito ka. Langit nung kidlat, kasama kita sa labang ito.
Kidlat, tumama ka na. Kumakalog ang kidlat sa langit. Nakakakilabot naman. Malas mong babae. Tikman mo ang mahika ko. Kadiri. Nako, nako. Mabahong medyas lang pala. Okay lang siguro si Ginoo. Kalimutan mo na. Huwag na natin siyang isama. Mister, ginamit ko ang buong puso ko para gawin ang talisman na ito. Konektado ito sa aking espirit para protektahan ka. Pagkatapos kong harapin ang matandang yan, pupuntahan kita. Matanda, huwag kang tatakbo. Bakit ang bilis mo? Oof. Buwisit. Tumatakas ka. Saan ka pupunta? CJ. Titigil na ako sa pagtakbo. Huwag mo na akong habulin. Hindi pwede. Hindi ka makakatakas ngayon. Ako. Brat ka. Ito ang sorpresa na inihanda ko para sa'yo. Mag-enjoy ka sa pagkakulong dito habang buhay. Sa bilangguang ito, Ito ay ang Spirit Confinement Array. masakit. Tigil. Pasaway. Ang pormasyong ito ay para supilin ang mga cultivator na katulad mo. Kapag mas malakas ang cultivation mo, mas matinding haharapin mong parusa. Maghintay ka na lang, at maghintay sa kamatayan. Tigil. Tigil. Hindi. Ang pormasyong ito, humihigop ng aking lakas. Sinusubukan mong maghintay hanggang maubos ang lakas ko. Ray. Ginoo. Hindi ba't ikaw ay dapat nagpapahinga? Bakit ka na parito? Halika. Tulungan kitang tumayo. Salamat, Ginoo. Ginoo, ubos na ang aking lakas. Alam ko. Tulungan kita. Ikaw. Anong nangyayari? Paano ka nakakatayo pa? Mga live stream na pinanood ko, lagi na lang nababan. Kaya nagprint ako ng photo cards. Bilang alaala, di ko inakalang itong maliliit na cards ay makakaligtas ng buhay. Mga walang kwentang daya, lalakas ka mang loko sakin, ang ilusyon, nawasak. Baguhan ka lang, maglaro ka sa mga clone ko. Pagod na ako. Batugan, akala ko ba malakas ka? Tumayo ka't lumaban. Ikaw. Mamatay ka na lang kasi. Kawawa ka naman. Nakahandusay sa lupa. Parang asong dalisin.
Kuya, ubus na ang espiritu ko. Oh, wala ka ng lakas. Sakto ang timing. So, dahil sa'yo, bakit hindi ka maging kaluluwa sa Soul Devouring Banner? Ray. Sa walang hanggang cosmos, nagtatagpo ang mga bituin. Cosmic Force. Ano ang kasunod ng Cosmic Force? Cosmic Arts. Ay, tama, salamat. Haling ng Cosmic Arts, tulong mula sa 6 na pantas. Sumpa, bakit ang haba ng incantation na ito? Tigil. Ray. Ayos ka lang. Impossible. Paano mo sinira ang spirit confinement array ko? Ito ay isang spirit confinement pero wala akong spiritual na kapangyarihan. Hindi ako nito kayang pigilan. Sumpain ka. Dakpin siya. CJ. Thunder Orbs. Mga mortal, naglakas loob na dakpin ang immortal na ito. Hindi ko mahuli ang babaeng yon, pero ang pagdakip sa'yo ay sapat na. Anong ginagawa mo? Ipinag-utos ni Dolores Hillary, mga kailangan sa pagtataboy ng demonyo. Parang laruan lang, akala mo kayang-kaya mo ako. Mamatay kayong lahat. Lele, pribadong lugar ito. Bawal ang baril dito. Wala ba kayong hiya? Bawal dito. Dito tayo lumalaban. Ano na naman to? Ito ay ihi ng bata. Kadiri kayong lahat. Batal na ang usapan. Sawa na ako sa inyo. Huwag kang tatakbo. Ikaw pala. Mga walang kwentang tao. Liam, ano nang nangyari kay Rai? Ayos lang siya, pagod lang. Mabuti naman. Bilisan mo, ihatid mo na siya sa kwarto. Kailangan nating mag-usap. Tayo lang dalawa. Malaki na si Liam at natututong magmalasakit sa iba. Hoy. Huwag kang aalis. Encantada. Kahit tulog ako, nasa isip mo pa rin ako. Tulog na si Ray. Yeah. Ano yon? Liam, iniligtas tayong dalawa ni Ray. Talagang gusto ko siya. Kasi, kailan mo siya pakakasalan? Hoy, dahan-dahan. Lola. Sinabi ko na noon, hindi kami ganoon. Marami na akong napagdaanan.
Tumatanda ka na. Ang mabuting babae, hindi habang buyang available. Huwag kang magpakate. Lola, nandyan pa yung gumawa sa'yo. Wala ako sa kondisyon. Walang problema. Dati, mabagal ang buhay. Sapat ang buhay para sa isang pag-ibig. Ngayon sa dami ng teknolohiya, ang daming tukso sa paligid. Pag tumanda ka't ubani, baka iwan ka ni Rai. Liam, makinig ka sa akin. Maghanda na kayo para sa kasal. Desisyon ko na to. CJ, susundin ko ang gusto mo. Mabait na. Gagana kaya tong kalat na to? Ginoong Hillary. Maniwala ka, gusto ng babae sa ganito. Hoy. Anong tinitingnan mo? Wala. Inumin mo to. Ano to? Ang pait naman. Hoy. Bakit mo ko dinala dito sa mapait na to? Anong silbi nito? At bakit ang lihin-lihi? Paumanhin, miss, maaari bang tumabi ka? Mahal, pakakasalan mo ba ako? Tingnan mo. Talagang ang proposal ito. Gusto mo ang ganitong bagay? Ang corny. Sobrang cliché. Eksakto. Sobrang corny. Pero itong mga bulaklak. Ang pangit sa malikhaing paraan. Secretary Clerk. Nagkakape ka rin ba dito? Mister, ito ay Para sa'yo. Maligayang bakasyon. maligayang bakasyon. Hahaha. Itong darn. Dapat may maganda kang dahilan. Mr. Hillary, may problema. May nangyaring aksidente sa site. Magbayad kayo. Magwewelga kami. Mga kasama. Mga kasamang manggagawa, manatiling kalmado lang po. Paparating na si Hillary. Sasagutin niya ang lahat ng inyong hinay. Kahit ang langit mismo. Hindi kami mapipigil ngayon. Magwewelga na kami. Mas mabuti pang bayaran nyo. Aming sweldo ngayon din. Kung hindi, Ano ang kung hindi? Ginoong Hillary, nagbabanta silang magwelga. Hindi na pwede magpaliban. Ano ang dahilan nila? Sinasabi nilang may sumpa ang lugar. Sumpa, kalokohan. Ito ang prime location. Lene, sino itong batang to? Ano ba ang alam mo? ang lupang ito ay tiyak na may multo. Patuloy na nagkakasakit ang mga trabahador. Baka naman, may masamang espiritu dito. Ikaw. Hoy ikaw dyan, anong pangalan mo? Bigyan mo ako ng numero mo. Pagtanda mo, bebentahan kita ng supplements. Hoy batang to, bantayan mo ang pananalita mo. Isa ka lang. Batang walang alam, manghahamon ka pa? Ang kapal mo. Tigilan ang pagpapanggap. Bayaran niyo na kami. Tapos na ang trabaho namin. Sahod na. Welga. Huminahon kayo. Ako ang bahala dito. Ikaw. Huwag kang magbiro. Siya hindi.
Akala mo makakapang-api ka dahil lang mayaman ka. Nagwewelga kami. Tama na. Bayaran nyo sila. Kumuha ng bagong trabahador. Hillary, hindi pwedeng ganito. Sa linggong ito na ang huling deadline. Kulang na sa oras. Kung aalis sila ngayon, mawawalan ng $200 milyon ang Hillary Group. Magkano? $200 milyon. Sa halip na magwelga, dapat niyong isauli ang hindi sa inyo. Gaga ka. Ano ang sinabi mo? Sinabi kong, Ibigay niyo o papatayin ko kayo. Ang kapal ng mukha mong manakot. ikaw, David. Anong itim na mahika? Ang ginamit mo, tanggalin mo ang sumpa ngayon din. Kung hindi, pagsisisi ka sa amin. Itim na mahika. Ito ay banal na kapangyarihan. Anong nangyayari? Ang anting-anting ko, ibalik mo ang aking anting-anting. Ang anteng-anteng, mukhang sumpa ng kamatayan ito. Ibalik mo ngayon din. Huwag kang humawak. Ang anting-anting ko, mahal, pasensya na. Nag-iring alaala mo, ay nawala na. Anong nangyayari dito? Tingnan mong mabuti. Ano ba ito? Ang anting-anting ko, paano ito naging buto? Ang suot mo ay buto ng aso pala. Ngayon, sabihin mo ang totoo. Saan galing ang butong ito? Sasabihin ko. Ako rin, sasabihin ko. Noong nakaraang araw, habang nagtatrabaho, nahukay ito ni David. Nang makuha namin, Heis na jade ito. Hindi buto. Ha? Jade yon. Balak naming ibigay sa hepe. Tapos, nanaginip si David tungkol sa kanyang yumaong asawa. Nagpakita siya. Mahal. Labis kitang namimiss. Gumawa ako ng paraan para makuha ang anteng-anteng. Ilagay mo sa katawan. Para bang lagi kitang kasama. Mahal, huwag mo akong iwan. Huwag kang umalis. Manatili ka rito, mahal. Maagang namatay ang asawa ko. Namimiss ko siya. Naaalala ko siya sa pagkain, sa pagtulog, sa saya, at lungkot. Ang makita siya. Kahit sa panaginip, kukunin ko. David, ayos ka lang. Kaya, naging sakim ako, at itinago ang hiyas. Isinuot ko sa dibdib, hindi ko inakala, magiging buto pala. Panlilinlang lang lahat ito. Ito'y isang panakip butas lamang. Ito'y binalak upang ikuha ka sa bitag. Bitag? Bakit? Eksakto, kami mga maralitang, manggagawang dayuhan lang. Bakit si David ang target? Hindi direktang pag-atake, kundi paggamit sa iyong dalamhati sa asawa mong pumanaw para lasunin ang buong lugar. Paglalason. Buto lang ng aso ito. Hindi pangkaraniwang buto ito. Ito'y binabad sa nakal-alasong likido ng matagal. Ang pagsuot nito ng tuluyan ang magpapasakit sa iyo ng paunti. Ngunit, ang butong ito ay suot lang ni David. Sa logic, siya lang dapat ang magkasakit. Bakit? Lahat dito ay nahawa. Dahil nakakahawa ito. Gunitain mong mabuti. Pagkatapos makuha ang agimat na ito, ikaw ay nagkasakit, ngunit gumaling. Mula noon, sunod-sunod na nahihilo ang mga manggagawa. Ako ang nagkalason sa lahat. Hindi ikaw, David. Hindi kasalanan mo. Emrys Hillary, tulungan niyo kami. Tapos na, natanggal na ang pinagmulan, magpahinga kayo ng maayos, at bukas gagaling na kayo. Salamat, Emrys Hillary. Hindi ako si Mrs. Hillary, tawagin niyo na lang akong Ray. Para sa'yo, hindi ka nagkamali, ikaw lang ay nagpalinlang sa sariling dalamhati. Wala na siya. Kailangan mong magpatuloy. Sa halip na pamahiin,
Mag-focus sa tamang pahinga at regular na pagkain. Alagaan mo ang sarili mo. Yan ang nais ng asawa mo na makita sa'yo. Carrie. Nagkamali ako. Mabubuhay ako ng maayos at alagaan ang sarili ko. Sino yan? Yung matandang loko nung nakaraan, habulin mo. Huwag na. Nalagyan ko ng lason. Sakto na ang timing. 7 hakbang pa. Tatablan ka na. Buwisit. Noong panahong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano ng problema? Lalaktawan ko lang ang ika-7 hakbang. Solusyon agad. Magsisilundag na lang ako. Naniwala ka talaga. Ang ika-7 hakbang mo, ang huling tama ko, ang panghuling saksak. Wakas mo na. Gago ka, binaliw mo ako. Ginago kita. Tandang loko. May pagkakautang ka pa, sa kin nung nakaraan, ngayon nagpakita ka pa. Papatayin kita. Paalam. Bakit ang daling masira? Hoy, halika rito. Aray. Takas ka, tingnan natin hanggang saan ka aabot. Ang buto ng aso na ito, ikaw ang naglagay, di ba? Magsalita ka, sino ang nagutos sa'yo? Ako. Wala talaga yon. Hala. Wala akong ginawa. Itatangi mo pa. Parusahan nyo yan. Teka, huwag. Aray, huwag sa mukha. Huwag patayin. Kailangan ko ng sagot sa kanya. Kaya pala buto ng aso ang ginamit mo. Terry. Ang kapal ng mukha mo. Hoy, tingnan mo. Tingnan mo to. Bakit mo ko tinitingnan? At ang puso ko? Bakit kaya ang puso ko mabilis na tumitibok? Namimiss ko lang siya. Naaalala ko siya sa pagkain. Sa pagtulog. Sa saya. At sa lungkot. Baka. Hindi ito maaaring maging. Ako ay isang walang kamatayang pagsubok. Paano ako mahuhulog para sa isang mortal? Mister. Ang halimaw na ito ay walang alitan sa ang pamilya Hillary kahit at gayunpaman, patuloy siyang target sa iyo, may dapat gumawa ng mga strings. Toto. Nagtataka ako. Na maaaring magkaroon ng ganitong puot para sa atin. Dahil sa pagtutol mo sa pamilya Hila, alam mo kung ano ang kaya ko. Sino talagan, sa likod ng lahat ng ito? Paghahayag na yon,
At maaari kong makaligtas ang ito ay Ito. Ito ang backlash ng isang Heavenly Oath. Siya nanumpa ng isang panunumpa ng dugo sa kanyang master. linisin ito. At hanapin ang mastermind. Naintindihan. Bumalik sa bahay. Mister, tingnan. Ray. Manatili sa akin. May tulong. Mahinaw na babae. Bakit pumunta para sa akin? Hindi ako maaaring maglagay sa oras. Takot ko. Maaari mong mamatay. Kumikilos ko lang sa instinct. Boba mo naman. Bakit ang kalagkarin mo? Hari, ikaw. Hinagkan mo ako. Kasi. Gusto kasing. Tutulungan mo ba ako maibalik ang kapangyarihan ko? Huwag na tayong maghalikan. Natatakot lang ako na makatakas yang lolo mong baho, kaya kinain ko yung enerhiya mo. Sa susunod na ganito, hawak kamay na lang tayo. CJ. Anong problema? Anong nangyari? Oh, wala akong nakitang kahit ano. Maliligo muna ako. Ray. Tara na, uwi na tayo. Ganoon ang nangyari. Binigyan ng Hillary Group ang mga trabahador ng $20,000 bilang bayad pinsala at pahinga muna sila ngayon. Mula bukas, tuloy na ang proyekto ayon sa plano. Salamat, iniligtas niya muli ang pamilya Hillary. Tama. Iniligtas niya ulit ako. Hari, mag-ingat ka. Ray. Habang nagpapahinga si Ray, gusto kong malaman, tungkol sa kasal, kumusta na ang mga paghahanda? Hindi ko pa nasasabi sa kanya. Bakit hindi mo pa sinasabi? Hindi ba't sinabi ni Secretary Clark na nakahanda na ang lahat? Baka naman, hindi ka masaya kay Ray. Hindi masaya ako. Magaling siya. Kaya balak kong mag-propose muli. Bigyan siya ng perpektong kasal. Ayos. Liam, bilisan mo ang paghahanda. Susuportahan ka ni Lola ng buong... Anong kasal? Anong kasalan? Tutol ako. Wendy, hindi ba't nasa ibang bansa ka? Bakit bigla kang umuwi? Ikakasal na si Liam, bilang kanyang tiya, paano ako hindi uwi? Liam, iba ka talaga. Malaking pangyayari ito, di mo man lang sinabi sa akin. Plano pa lang naman ito, ipapaalam namin kapag tapos na. At ikaw, tigilan mo ang pagtutol. Ray, ay mabuting babae. Mamaya, ipakikilala ka ni inay. Sa kanya, magugustuhan mo siya. Sapat ba si Ray? Hindi ko alam, pero si Liam. Hindi malapit sa sariling tiya. Paano niya? Pakikisamahan si Ray, nang may pagmamahal. Natatakot akong baka pabayaan natin, ang ating munting tagapagligtas. Paano mangyayari yun? Si Liam, ay sumasamba kay Ray. Pakikisamahan niya ng maayos. Hindi ba? 30 anyos na si Liam, niloloko pa niya, 18 o 19 anyos, na dalaga, hindi makatarungan yun, hindi pwede. Kailangan kong balaan ang babaeng yun, huwag niyang paglaruan ang isip niya. Sino ka? Ikaw si Ray, di ba? Tiya ako ni Liam. Ang ganda-ganda ng babaeng ito, kaya pala gusto siya ng mga Hillary. Saan mo ako dadalhin? Huwag kang matakot. Ipapakita namin paano mabuhay ang mga babae. Ate,
Sige na, ate. Ano to lahat? Ray, hindi mo kailangang mahiya. Ito ang dapat tanggapin ng modernong babae. Wendy, bilang profesional, hindi ako umiinom. At ayaw ko sa ganito. Ayos lang. Tingnan mo, may nagustuhan ka ba? Ay, ano ito? Nakakakahiya naman. Nako. May nagandahan ka ba? Diyos ko. Imposible. Wendy, paano mo nalaman na ito ang paborito ko, male streamer? Anong pagkakataon, Ray? Hindi mo alam kung gaano strict ang Hilaris. Ayaw nilang manood ng lalaki kasama ko, pero ngayong nandito ka, gumanda ang lahat, Ray. Magkaibigan ba tayo? Kaibigan? Ako? Oo, sasabihin ko, gusto kita talaga. Simula ngayon, maghahati tayo sa mga magagandang bagay. Talaga. Pero, malas talaga ako. Sino mang malapit sa akin, nasisiraan. Paumanhin. Walang silbi, Leyes. Sumpa. Hindi bale. Ray. Kaibigan kita, gagawin kitang kaibigan. Talaga. Siyempre. Bilang kaibigan mo, para sa kaligayahan mo. Gusto kitang ipakilala sa mas maraming lalaki, para lumawak ang mundo mo. Ano ibig mong sabihin? Ang ibig ko. Mga blind date. Hello po. Hi. Ipapakilala ko ang sarili ko. Ang apelyido ko ay Zush. Ang pangalan ko ay Nathan. 33 anyos na ako. CEO ng isang listed na kumpanya. Ganyan kagaling ang credentials, ni minsan hindi nagkajowa. Hindi pa. Nagkaroon ng nobya. Ray. Maganda to. Tapat at mabait. Mas maayos kesa. Kasi naman, siya'y nagde-date lang ng mga lalaking kaibigan, di ba? Naku naman. Ikaw. Kayo. Sandali lang. Walang problema, marami pa tayo. Umupo ka. Sunod na. Ako si Lee Wade. Hiwalay, walang anak. Pag nagpakasal, okay lang na hindi ka magkaanak. Talaga. Ray. Moderno na ang panahon, may kalayaan ang babae sa pag-aanak, kahanga-hanga yan. Peke, ang totoo, siya'y baog. Hindi makapagkaanak. Putang ina mo, gusto mong mamatay. Tama na yan. Lumayo ka kay Ray. Ginoo, bakit ka nandito? Umalis ka na. Sino tong lalaking modelo? Dapat alam mo ang lugar mo. Alam mo ba kung sino ako? Modelong lalaki. Ginoong Hilary. Patawad po, Ginoong Hilary. Anong lakas ng loob mong hawakan ang babae ko? Ginoong Hilary, hindi ko po alam. Si Miss Guest pala ang nobyan nyo. Patawad po muli, Ginoong Hilary. Layas ka na. Nasisiyahan ka ba? Array. Kuya. Huwag kang magalit. Modelo ka naman. Pero, kumpara sa kanila, mas magaling ka pa rin. Ray. H, huwag kang aalis. Hindi pa tayo tapos. Mga walang kwentang handgat. Kuya, galit ka ba? Gwapo ba ang mga streamer? Wala silang kasing init mo.
wala rin kasing pogi ko. Oo nga naman. Yung tigas at texture nito. Kaya, Ray, pakasal ka sa akin. Ginoo. Ano ang sinabi mo? Hindi ko yata narinig iyon. Sabi ko, pakasalan mo ako. Maging asawa mo ako. Liam, nagpakatunay ka na ba kay Rai? Paalala ni Lola, kung hindi ka magpapakatayo ngayong gabi, huwag ka nang umuwi. Mukha. Si Nancy ang nagutos nito sa'yo. Dapat sinabi mo agad. Akala ko pa naman, muntik mo na akong maloko. Hindi. Seryoso ako. Mga lalaki. Naiintindihan ko. Sa edad mo. Panggigipit ng pamilya. Mauunawaan naman. Hindi iyon. Ako. Sino yan? Mr. Hillary, nakahanda na ang bahay. Kailan ka nakabalik? Hintayin mo ako rito. Ray, bakit nandito ka pa? Nasaan si Liam? Umalis na siya. Naku naman, si Liam talaga, walang tibay ng loob. Pinapalayas ang mga manliligaw, tapos iiwan ka lang dito, isinumpa ka na naman. Oo nga pala. Kunin mo ito. Cellphone. Sabi mo sira ang phone mo. Ito bag. Ingatan mo, pinakabagong modelo ng True Vital. Parang may mali. Ano ang nakahanda? Hindi ka ba magpapakatayo ngayong gabi? Sinunod namin ang eksaktong utos ni Madam. Handa na ang lahat para sa pagluhog mo. Kaya pala, gawa ni Lola. Tanggalin niyo lahat. Mr. Hillary, gagawin nating mas malikhain. Kaka-set up ko lang, babagsak na agad. Tanggalin mo na, sige. Babalik na siya agad. Oh, kalihim Clark. Anong ginagawa mo? Ako. Naglilinis lang. Sapat ba ang mga tao? Kung kulang, pwede ako. Hindi na kailangan. Maalikabok dito. Tara na sa taas. Huwag mo siyang guluhin. Ikaw. Hoy, sabihin mo sa akin. Kung may taong, kahit anong sabihin mo, iniisip niyang, ibang tao ang gustong umamin. Ano dapat kong gawin para maintindihan niya na siya mismo ang gustong umamin? Diretso na kayong magpakasal. Ano pa? Gawin mo na. 1:00 ng hapon, maghihintay ako sa Civil Affairs Bureau. May sasabihin ako sa'yo. Siguro hindi ko dapat sayangin ang oras sa pagtatapat. Magpakasal na lang tayo. Hindi pa man ako nanananghalian, nagugutom na ako. Nako, 12:55 na, masama ito, mahuhuli ako. Hoy. Ikaw, ang bag ko, pagnanakaw. Tulong, may tao ba dyan? May nagnakaw ng bag ko. Ray, anong ginagawa mo dito? Wendy, bakit ka nandito? Teka, hindi, ninakaw ang bag ko. Hawakan mo ito para sa akin, babalikan ko ang bag mo. Hoy, teka. Ang handle na babae, hindi niya mahuhulaan. Ang telepono na binigay ko ay may tracking device. Bureau ng Usaping Sibil para. Magpakasal. Kamusta? Ang numerong itinawag mo ay hindi maabot sa ngayon. Anong inaasikaso mo?
Kamusta? Abala ang linya ngayon. Iniblock na niya ako. Wendy, nahuli na ang magnanakaw, ang iyong bag. Ray, maraming salamat. Kaunti lang ang pera sa loob nito, pero ang mga ID ko ay napakahalaga sa akin. Walang anuman. Ganun talaga ang magkaibigan. O nga pala, itong pasaway. Paano natin ito aaksyonan? Ipasa mo siya sa akin, dadalhin ko siya sa pulis. Huwag kang tatakbo. Hayaan mo na, wala namang ninakaw. Teka, Ray, nag-isa ka bang pumunta? Nako, huli na ako, sa oras. Ate, pabalik ng phone ko. Wala na, huli na, hinding-hindi na. Nagmamadali, bakit hindi mo? Gamitin ang mahika. Tama ka. Bakit ayaw gumana? Nawalan ka na naman ng mahika. Parang ganun nga. Grabe naman yun. Ray, kailangan kita. Ano yun? Tulungan mo ako. Ray, gising ka na. Wendy, bakit mo ako dinala rito? Hindi ba ito ang bahay ni Tyson? Huwag mong sabihin, kasabwat mo siya. Hindi, nagkakamali ka. Una, tahanan ko ito. Hindi sa kanya. Pangalawa, siya'y isang asong gumagawa ng maruming trabaho para sa pera. Hindi karapat-dapat ikumpara sa akin. Bakit mo siya kinuha para saktan sina Nancy at Leah? Pamilya kayo, di ba? Pamilya, kalokohan, isang mapagtaning matandang bruha at lalaki nagpapasikat sa pagkalala para nakawin ang karapatan kong mana. Yamang gusto mo ang mana ng Hillary. Bakit mo ako kanidnap? Sinira mo ang mga plano ko kapag wala ka na. Ano, takot ka na? Mukhang si Tyson ay hindi pala makapangyarihan. Hindi mo pa nga matalo ang isang batang babae. Huminahon ka, hindi kita papatayin ng ganon kabilis. Sayang naman, umalis ka. Ngayon din. Sinira mo ang mga plano ko, oras na para magbayad ka. Wendy, hindi ba tayo magkaibigan? Ang magkaibigan ay hindi nagdukidnap o nagpapahirap sa isa't isa. Kaibigan, huwag kang magmalaki. Ang paglapit sa'yo, sakit ng ulo ang inaakit. Hoy, Binibini Hillary, ang iyong stock investment ay na-delist na. Lahat ng pera mo ay nawala na. ano? Malas ka, papatayin kita. Mister, nasa Tysons ako. Pumunta ka rito agad. Bilis. Ngayon na. Putang ina. May reserba kang telepono. Sandali lang. Wendy, nakalimutan mo na ba? Ako'y isang malas. Pag sinaktan mo, mabibiyayaan ka ng sumpa. Papatayin kita. Ray. Ayos ka lang. Nakikita mo, sabi ko na nga, ayaw mong maniwala. Liam, paano mo nakita ang lugar na to? Kahit nag-text siya sa'yo, hindi ka ganito kabilis makarating. Akala mo ba, ikaw lang ang pwedeng magbigay sa kanya ng telepono at lagyan ng trackers? Ano to? Sira ang telepono mo, di ba? Ito ang pinakabagong, custom na activist, sa'yo na to. Salamat, Mister. Mister, DN Tracker, location sharing ang tawag dyan. Kayong
Kayong lahat. Wendy. 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 Nababaliw ka ba? Paano mo nagawa ang isang bagay na napakakalokohan? Huwag kang makialam sa buhay ko. Paano mo ako matatanggi? Wendy, isinapanganib ng nanay mo ang buhay niya. Nang dalhin ka sa mundong ito bilang bunso kong anak, sino pa ang magmamalasakit kundi ako? Isinapanganib ang buhay. Noong bata pa, paborito mo na si kuya. Nang mamatay siya, kay Liam naman ang atensyon mo. Magkasing edad lang kami. Sa totoo lang, ako'y 8 buwan na mas bata. Pero siya ang pinapaboran mo. Dahil lang ba mayroon siyang pinagmamalaking lahi, yang makalumang tradisyon, lang ba ang mahalaga sa'yo? Wendy, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kalokohan. Mula pagkabata, pinakain mo ako ng masarap, at binigyan ng magarang laruan, kahit anong marka. Ang ipakita ko, perpekto raw ako sa'yo. Huwag mong isipin na hindi ko nakikita ang laro mo. Huwag mong isipin na hindi ko nakikita ang laro mo. Inilalagay mo ako sa posisyon ng pagkabigo. Paglalagay sa akin sa kapahamakan. Ano iyon? Ito'y pagtaas sa isang tao, sa kalangitan, at pagkatapos ay ihuhulog, ng walang awa. Wendy, paano ko magagawa? Nasaktan ka. Hinding-hindi kita pahihirapan. Wendy. Binigyan kita ng pinakamagandang damit. Pinakamasarap na pagkain. At mga masasayang karanasan. Hindi kita pinipilit sa mga marka. Dahil, hirap na hirap ang kapatid mo nung siya ay lumalaki. Noong mga panahong iyon, ang pamilya Hilary ay hindi mayaman. Ngunit iba ka. Wendy, isinilang ka upang maging makisig na prinsesa. Ang gusto ko lang ay ibigay sa iyo ang pinakamaganda sa buong mundo. Hindi ka magugutom. Sa mga sulok tulad niya, hindi mo kailangang bumangon mula sa putik pagkatapos mahulog. Ikaw ang prinsesa namin sa ibabaw ng ulap. Hiling ko lang na lumaki ka nang malusog at ligtas. Iyan ang pinakamalaking hangarin ko. Imposible, nagsisinungaling ka sa akin, hindi ba? Sinusubok mo ako upang wasakin at gawing walang kwentang bigo na hindi makakalaban. Nilulunod mo ako sa pagmamahal para lang wasakin ako, gawin akong walang kwenta, isang taong hindi na makakalaban, kay Liam kayaman ng pamilya. Kaya ginawa mo lahat ng kasuklam-suklam na bagay para lang makuha ang kayamanan ng Hilary. Eh ano ngayon? Hilary din ako, di ba ako pwedeng makipagkumpetensya? Secretary Clark gumawa ng kontrata para inililipat ang 79% ng shares ng Hilary Group kay Wendy Hilary. Liam, ano ang ibig mong sabihin? Minamaliit mo ba ako? Hindi. Binibigay ko lang ang gusto mo. Bilang respeto sa pagmamahal ni Lola sa anak, ang lahat ng gusto mo, ibibigay ko ng buo sa'yo. Gago ka, ibigay mo lahat ng gusto ko. Eh bakit? 79% lang ng shares. Bakit hindi 100%? Ang Hilary Group ay hindi lang pag-aari ng isang tao, kalakip din dito ang libuli, inosenteng empleyadong may pasa ng kanilang pamilya. Itatago ko ang 1% ng shares para protektahan ang mga empleyado at talunin ang may-ari ng 79% na shares. Hindi sa ayaw kong ibigay ang lahat ng shares sa'yo, gusto ko lang sabihin sa'yo. Hindi mo kaya to. Kuya, ang pogi mo talaga. Saan mo ako dadalhin? Sa tanggapan ng Civil Affairs Bureau. Ha? Anong problema? Nasugatan ng kamay ko. Saan masakit? Masakit ba ng sobra? Secretary Clark, dalhin mo ako sa ospital. Sige. Ah. Hindi na kailangan. Ako wala naman akong sugat, pero... Pero ano? Naku po. Bakit ang bait mo, sa akin, at dinadala mo pa ako sa tanggapan ng Civil Affairs Bureau?
Sabi ko na nga ba, kahit nasa likuran, kailangan ng seatbelt. Delikado kung hindi. Mr. Hillary, pupunta pa ba tayo sa Civil Affairs Bureau? Hindi. Bakit hindi? Bakit ako pupunta? Bilang isang 3,000 taong gulang na, bakit ako pakakasal? Sa tulad mong 30 taong gangster. Anong kalokohan yang sinasabi mo? Nandito kayo para magpakasal? Hindi. Ay. Sabi ko na sa'yo, 3,000 taong gulang na ako at isinugo mula sa langit bilang pinagpalang dalaga ng 9 na langit. Bakit pinipilit mong pakasalan ako? Ray. 19 anyos ka lang. Ang ama mo'y si Frank Guest. Ang ina mo'y si Melissa Quelch. Ipinanganak ka sa Melbro Village, Melstead County, Melton City. Gusto mo bang banggitin ko ang number mo? Yan lang ang mortal na pagkatao ko. Kaya nga, Inimbitahan ko ang mga kamag-anak mo dito. Hoy, tigilan mo ang pagsisiksik. Sinabi kong tigilan mo na. Kakagaling ko lang sa sugat sa binti. Mayaman na tayo. Mayaman na. Ayos ka lang ba? Pag nasira mo, babayaran mo yan. Eksakto. Bakit mo ako dinala sa FES? Makinig ka. Kahit may 8-pack abs ka, at 6 na talampakang taas, hindi ko iiwan ang asawa ko. Para sa'yo. Tito Tom, Tita Kat, ano ang inyong pakay dito? Si Ray. Takbo. Takbo na. Malas siyang tao. Arf, ano ba ang gusto mo sa akin? Linawin natin. Halos hindi ko kakilala si Ray. Hindi ako ang tiyuhin niya. Tito Tom, Tita Kat, tagal nating di nagkita. Ray. Nakikiusap ako sa'yo. Iwan mo na lang ako. Mas gugustuhin kung magutom o malamigan kaysa tanggapin ang kahit na tinapay mo. Tito Tom, heto ang totoo. Magpapakasal na kami ni Ray. Kailangan namin ng pamilya bilang mga saksi. Sir, pakiusap. Tatakan nyo na ang papeles. Tayo ay ikinasal na sa totoong pagmamahalan. Ray, pasensya ka na. Alam kong gasgas na to, at ayaw mo nito. Kaya naisip kong kunin muna ang marriage certificate. Para patunayan ang pagiging tapat ko bago magpakasal ng formal. Kaya, pakakasal ka ba sakin? At maging nobya ko Dati ayaw ko nito. Dahil naiinggit ako. Nasaan ang singsing na brilyante? Yung 10 karat na brilyante ko. Ano tong laruan na to? Ito ang nakuha ko sa templo ng matchmaker. Mismo sa abot galing ito. Kahit 79% ng Hillary Group ay mapunta kay Wendy at 1% lang sakin. Kahit ganon, kaya kong bilhan ka ng 100 karat na brilyante. At itong mga card na ito, ang lahat ng ipon ko sa nakaraang taon, mga US dollars 2 bilyon. Pero higit sa material, gusto kong ibigay ang pinaka-espesyal na ba. Ray, tanggapin mo ako. Kahit 19 ka man, o 3,000 taon. Sakin ka pa rin. At ako naman, ang magpakailan mong asawa mo. Ito ang abot ng templo ng matchmaker, di ba? Tanga, ito ang aking maestro. Ray, naranasan mo na ang pamilya, pagkakaibigan, at pag-ibig. Nalampasan mo ang mga pagsubok, maligayang pagtapos sa iyong paghihirap. Kumpleto na ang iyong merito. Ngayon, makakabalik ka na sa makalangit na hukuman, at maging immortal. Ray, ikaw nga talaga.
Palem, Maestro, Pangunahing Alagad, o dapat kitang batiin bilang Panginoon ng makalangit na daan. Ano pang hinihintay mo? Tara na, asawa. Pupunta, saan tayo pupunta? Uuwi sa bahay ng mga magulang ko. Kaya, yan palang ibig sabihin ng, kapag nakamit ng tawa, naniniwala akong sa ugnayang ito, ang batang to ay, makakatulong na sa sangkatauhan. Opo, maestro. Ay, oo nga pala, Ginoo, ang iyong $20 billion bank card password. Ano yun? Ginamit mo ba ang SyamK input method? 962,464